Narito na ang mahahalagang balita mula sa PNA Headlines. Mauupo na ang abogado at dating Dean of UP College of Law na si Darlene Berberabe bilang bagong Solicitor General. Nanumpa ngayong araw si Berberabe sa harap ni Pangulong President R. Marcos Jr. sa Malacanang. Si Berberabe ang dating Chief Executive Officer ng Pag-ibig Fund. Siya ang papalit kay dating Solicitor General Menardo Guevara matapos tanggapin ng Pangulo ang kanyang courtesy resignation. Ikinatutuwa ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagkakatalaga kay Berberabe. Anya, sapat ang kanyang talino, karanasan at kakayahan para pangunahan ang legal team ng gobyerno. Kailangan daw ng gobyerno ng Solicitor General na kayang humarap sa Korte Suprema, magkumbinsi ng tao at protektahan ang mga legal na interest ng Estado. Bukod kay Berberabe, nanumpa rin sa harap ni Pangulong Marcos ang bagong Department of Human Settlements and Urban Development na si Secretary Jose Ramon Aliling. Itinalaga sila sa kanilang mga bagong pwesto kasunod ng pagpapabitiw ng Pangulo sa kanyang mga appointees bilang bahagi ng pagsasaayos ng sistema ng administrasyon. Pinangalanan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang susunod na hepe ng Philippine National Police or PNP. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, itinalaga ng Pangulo si Major General Nicolas Torre III bilang kapalit ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Si Torre ang kasalukuyang Director ng PNP Criminal Investigation and Detection Group or CIDG. Siya ay miyembro ng Philippine National Police Academy, tagapagpapatupad Class of 1993. Dati siyang naging hepe ng Quezon City Police District at Davao Regional Police Office. Pinangunahan niya ang operasyon para arestuhin ang pinuno ng The Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Siya rin ang nanguna sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa pag-turnover sa kanya sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Inaasahang magre-retiro si Torre pagtungtong niya sa edad na 56 sa 11 ng Marso 2027. Mananatili sa pwesto ang ilan sa mga opisyal ng gabinete na sumite ng courtesy resignation kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, tinatanggihan ng Pangulo ang pagbibitiw ni na Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, Interior Secretary John Vic Remulla at Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. Sa isang banda, tinanggap ng Pangulo ang courtesy resignation ni Commission on Higher Education Chairperson Prospero De Vera III. Naglingkod si De Vera sa CHED simula noong taong 2018. Sinabi ni Bersamin na papalit sa kanya bilang CHED Chair si Commissioner Shirley Agrupis, Profesor at Presidente ng Mariano Marcos State University. Sa hiwalay na pahayag, nagpapasalamat si De Vera sa Pangulo sa pagbibigay ng pagkakataon na magsulong ng mga reforma sa mas mataas na edukasyon sa bansa. Sa balitang kalakalan, magtatayo ang Hotel 101 Global, ang hotel chain ng Double Dragon Corporation ng 10,000 hotel rooms sa Saudi Arabia. Magiging katuwan ng Hotel 101 ang Horizon Group ng Saudi Arabia para sa proyekto tinataya na aabot sa halagang $2.5 billion. Plano ng dalawang kumpanya na magbukas ng katumbas ng 20 hotel na may 500 kwarto. Unang magtatayo ng hotel ang dalawang kumpanya sa Medina, Riyadh, Jeddah, Abha at Alula. Inaasahang makakatulong ang proyekto na ito para maabot ng Saudi Arabia ang target nitong 150 million na turista sa taong 2030. Naunang nagbukas ng mga hotel ang Hotel 101 sa Niseko, Hokkaido sa Japan, Madrid, Spain at Los Angeles, California sa Estados Unidos.
Nagbabala naman ang Securities and Exchange Commission sa bagong modus kung saan sisingilin ang isang aplikante ng loan para sa advance fee. Ayon sa SEC, may mga individual o grupo na nagpapanggap na tauhan o may kaugnayan sa mga rehistradong lending or financing companies. Sisingilin nila ang biktima ng advance fee at iba pang multa kapalit ng inaakala nilang pag-aproba ng loan. Pero ang totoo, wala palang loan na mailalabas. Nilinaw ng SEC na hindi naniningil ang rehistradong lending at financing companies ng advance payment para makakuha ng loan. Paalala ng SEC, huwag makipagtransaksyon sa sino mang humihingi ng advance payment kapalit ng loan approval. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.